Kamusta mga kalingap, mga ka-Adonis? Sa pagkakataon na ito, usapang babae naman. Pero hindi tungkol sa mga chicks ko ang ating pag-uusapan. Ang pag-uusapan natin, yung mga kababaihan dito sa Kalingap. Mga charity vlogger, mga supporter, at marami pang iba na mga chismosa at pakilamera. Bakit ko nasabing chismosa at pakilamera? Sapagkat kinichismis nila yung buhay ng iba. Buhay ng iba na kailangan matulungan, na kailangan lingapin. Yan yung chinichismis nila. Hindi paninira sa kapwa at paghahanap ng kamalian ng iba. Hindi lamang sila chismosa, pakilamera pa. Kasi nga, pinapakilaman nila yung mga buhay ng may buhay na kailangan matulungan at ilapit sa Kalingap. Ganun sila, kaya wala ring lusot sa atin itong mga ito. Unahin na natin si Gisa Bicolana. Si Gisa Bicolana, may itsura. Siyempre, mana sa akin hindi kagaya ng kuya niya na si Berador. Ang layo. Si Gisa Bicolana, matagal ng supporter ng Kalingap. Hindi nyo lang nakikita sapagkat tinatago niya ang kanyang magandang muka. Si Gisa Bicolana, hanggang ngayon, natatandaan ko noon pa nang minsan inilapit niya sa amin itong si Sydney na kami ay nagkaroon pa ng fundraising para sa pagpapagamot ni Sydney sa kanyang operasyon. And fast forward, panoorin niyo po sa kanyang channel kung nasaan na ngayon si Sydney, yung batang palaban. Ang laki na ng kanyang pinagbago. Ang laki na ng pinagbago ni Sydney. Palaban. Hindi lang yan. Kung bibisitahin nyo ang channel ni Gisa Bicolana, makikita nyo doon na siya ay tumutulong din sa abot ng kanyang makakaya doon sa mga kabataan, doon sa mga bata para magkaroon po sila ng school supplies na magagamit nila sa kanilang pag-aaral. Yan si Gisa Bicolana. Hindi lang yan. Bata lang ba? Meron pang matanda. Napanood ko rin si Nanay Ligaya na 75 years old na yata yun. 20 years na nagtatrabaho, nagtatraffic doon sa kalsada. Isa sa mga pinagtutuunan ng pansin ni Gisa Bicolana. Kumikita lamang ng halos 300 per day kapag siniswerte. Kapag hindi siniswerte, siguro malamang 150 lang. Kita nyo na, ang daming natutulungan ni Gisa Bicolana. Hindi lamang maganda, maganda pa ang kanyang kalooban. Kaya, suportahan po natin si Gisa Bicolana. Pangalawa, si Bilyones, si Ate Maricel. Maganda rin. Hindi lamang magaling sumayaw, kung hindi magaling din sumayaw sa buhay ng iba. Si Ate Maricel o Bilyones ay hindi lamang sa pangalan yayamanin. Yayamanin din yan sa kagandahang loob. Na-content na rin natin ito, si Ate Bilyones. At ngayon, napanood ko nga nung nakaraan, kausap niya si Nanay Isabelita. Ang totoo niyan, may mga taga-suporta itong si Bilyones na nagtitiwala din sa kanya. Siguro dun sa kanyang mga live o kanyang ginagawang vlog, may mga nagko-comment doon. At mayroong mga taong gustong matulungan ang kanila din namang kapwa. May mga nagko-comment doon. Sa wakas, napansin ni Ate Bilyones, isang tao na nagme-message doon na gustong tulungan itong si Nanay Isabelita na 77 years old na yata. At ang kahilingan lamang magkaroon siya ng munting puhunan para sa kanyang paninda. Hindi na humihiling ng malaking bagay pa, ng sobra-sobra. Ang importante lamang sa kanya, mabuhay, masuportahan ang kanyang pang-araw-araw na pangangailangan. At dahil dito sa taong mayroong mga nagmamalasakit na nanonood kay Ate Bilyones at mismong si Ate Bilyones, alam kong mangyayari at mangyayari ito. Sa tulong ng Kalingap, sa tulong ng mga taong may puso pagdating sa paglingap sa kanyang kapwa. Panoorin niyo po ang channel ni Ate Bilyones at malalaman niyo kung ano ang ibig kong sabihin. Sapagkat si Ate Bilyones, maganda, sexy. Pero lahat ng yan ay panlabas na anyo. Ang importante yung kalooban po natin na nagpapakita ng tunay na kagandahan ng isang tunay na kalingap. Si Ate Bilyones. Pangatlo, si Ate Roda Mixblad. Kilalang kilala natin si Ate Roda na naging mabuting tagapag-alaga ni Reyna. Nung si Reyna na kay Ate Roda pa, perfect, maayos, may paggalang, may kabutihang loob, may kabutihang asal, natuturuan ng maayos at tamang pag-uugali itong si Reyna. Hindi kagaya ngayon ng mga handler niya, kung ano-ano ang tinuturo at nagtuturuan pa sila. Palpak, palpak. Kaya Ate Roda nun, kita nyo naman, talagang pagod, puyat, pawis, lahat na tinanggap ni Ate Roda
para dito kay Reyna. At hindi lamang yan. Fast forward, si Ate Roda, napapanood ko, nagla-live selling. Pero hindi lamang yun na basta live selling ng kanyang mga produkto. Kung hindi sa oras na siya po ay kumita ng malaki-laki, yung bahagi ng kanyang kinita ay itinutulong din po niya. Ginagamit niya rin sa charity. At katunayan nga, binigyan niya pa ng bag yung kanyang tinutulungan, beneficiary, doon sa Albay, na si Ate Joy Laurel, kung hindi po tayo nagkakamali. Yung pati paninda niya, ibinibigay niya rin, ginagamit niya rin para sa pagtulong. Yung bag para magamit sa eskwelahan. Hindi lamang yan, may tinutulungan pa si Ate Roda na talaga namang mga batikang artista. Si Ate Susan at si Ate Nora. Saan ka pa? Yan si Ate Roda. Kaya naman maraming nagkakagusto dyan. Hindi ba Ate Roda? Tayong dalawa lamang ang nagkakaalaman. Ate Roda, sinagot mo na ba? At eto pa, si Ate Pardo B. Pardo B. Alam kong narinig nyo na ang pangalan ni Ate Pardo B. Laging binabanggit nila Ate Edna, nila Kuya Bal. Si Tita Pardo B, na talaga namang sa lahat na yata ng proyekto ng Kalingap, lagi po siyang nandyan, lagi po siyang handang tumulong, lagi po siyang nakaalalay. Kung mayroon pong pangangailangan ng Kalingap, may mga proyekto, hindi maaaring hindi natin makikita ang pangalan ni Tita Pardo B. Bukod dyan, may sarili po siyang channel na ginagawa niya rin naman ang paglingap, inspired by Kalingap, diyan po sa kanilang lugar at sa iba pang lugar. Sa norte, kung hindi po tayo nagkakamali, si Tita Pardo B, hindi lamang mabuting tao, masayahin pa na tao, walang tinatangi. At higit sa lahat, marunong lumingon sa pinanggalingan. Napanood ko nga yung kanyang vlog, na binalikan niya yung kanilang lugar, yung kanilang chapel, pinarenovate niya, tinulungan niya. At yung mga taong nasunugan, kinakausap niya at tinutulungan niya rin naman. May mga papiding at marami pang iba na ginagawang pagcha-charity itong si Tita Pardo B. Bukod pa sa kanyang mga ginagawa para sa Kalingap. Nakita niyo naman, nadinig niyo ba yung tunog ng pokpok na yon? Malamang nagpapagawa na naman ng bahay si Tita Pardo B para sa ating mga kababayan. Hindi lang yan. Si Tita Pardo B, walang tinatangi, kahit na ano ka pa, kahit ano pang itsura mo. Isang katunayan, nung pinuntahan niya si Berador, ang pangit, di ba? Ang baho pa raw, pero tiniis ni Tita Pardo B dahil nga siya po ay mababa ang kalooban at tumitingin sa mga exotic din naman na tao. Yan si Tita Pardo B. In and out, very beautiful. Medyo nagutom ako sa pinag-uusapan natin ngayon. And speaking of gutom, pag-usapan natin ngayon dito, si Ate Maria Cosinera. Si Ate Maria Cosinera, napakasipag. Hindi lamang magaling magluto. At talaga namang masasabi natin dyan sa Lighthouse ay maaasahan. Tinanong ko nga si Presbyrador at hindi ako nagkamali na itong si Ate Maria Cosinera ay masipag, maaasahan. Hindi lang masarap magluto. Iba't ibang klaseng luto pa ang kanyang ginagawa. Kaya nga naman nagtatabaan siguro yung mga nasa Lighthouse. Joke lang, baka ma-issue na naman. Hindi ba Ate Maria Cosinera? Yan si Ate Maria, hindi lamang pagluluto. Maraming menu ang alam niya pagdating sa pagluluto. Puntahan niyo po yung kanyang channel. Makikita niyo iba't ibang klaseng menu. Ang nakita ko din naman na ginagawa niyang pagcha-charity, pagtulong doon sa ating pong mga kababayan. Ang dami, hindi ko na mabilang pa. Nandyan si J. Lord, si Alex, at marami pang iba. Yan si Ate Maria Cosinera, isa sa mga babae sa Kalingap na mga chismosa at pakilamera. Chismosa sa buhay ng iba para matulungan at pakilamera. Pinapakialaman din yung mga buhay ng iba para matulungan na naman at lingapin. Isa pa dito, si Kalingap Rose. Si Kalingap Rose, kung hindi tayo nagkakamali, naitapik na rin po natin siya. Isa po siya sa tahimik na mga kababaihan na nagtataglay ng tunay na tatak ng isang Kalingap. Si Kalingap Rose, tahimik kasi, hindi puro kuda, hindi kagaya ng iba, pinangangalandakan yung kanilang mga itinulong, pinangangalandakan yung kanilang mga ginagawa para sa kanilang sariling kapakanan. Itong si Kalingap Rose, kung bibisitahin niyo po ang kanyang channel, marami na rin po siyang napupuntahan, nai-scout na dapat matulungan. Andyan po si Vulcanizing Girl, yung 89 years old na nanay, si Tatay Pepe na nag-iigib para lamang may pagkain. Matatanda na itong ating pong mga tatay na ito. Dapat sana nagpapahinga na sila, pero ginagawa nila na mag-igib pa, na magbuhat pa, na kahit masasakit na po ang kanilang mga katawan, nag-iigib para lamang matustusan ang kanilang mga pangangailangan. Hindi lang yan ang tinutulungan ni Kalingap Rose, kung hindi sila Nanay Clarita at Tita Alice
Hindi kayo naniniwala? Bisitahin nyo po yung channel ni Kalingap Rose para magkaalaman tayo. Ang dami talagang pakilamera at chismosa. Isa na dyan, si Ate Kalingap Rose. Chismosa na ipinamamalita ang buhay ng iba para matulungan at ganun din naman pakilamera dahil pinapakialaman niya ang buhay ng iba para umayos at magkaroon ng magandang pamumuhay. At eto pa ang isa, si Ate Kalingap Lydia. Mga nai-content na rin natin nung nakaraan. Si Ate Kalingap Lydia, kagaya din ni Kalingap Rose, hindi maiingay sapagkat pinapatunayan nila sa gawa ang kanilang ginagawa para sa ating pong kapwa. Hindi puro kuda. Yan ang dapat nating sinusuportahan. Si Ate Kalingap Lydia, tinulungan niya yung bata sa lansangan. Si Ate Nanay Mila. At hindi lang yan, dahil sa kanyang ginagawa, marami din ang nagtitiwala sa kanya. Kagaya na lamang ng kanyang sponsor sa Canada na si Kuya Paul of Canada at Irene DB. At nakita nila ang ginagawa ni Kalingap Lydia. Kaya hindi sila nanghihinayang na tumulong sa ating kapwa sapagkat alam nila na hindi nasasayang ang ginagawa nilang pagtitiwala kay Kalingap Lydia at pagtulong din naman sa kanyang mga natutulungan, sa kanyang beneficiaries. Isa pa sa tinulungan ni Kalingap Lydia, yung dating welder na nagdidikit ng mga bakal-bakal. Nagdidikit. Hindi kagaya ng iba dyan, dikit lang ng dikit. Tapos charity vlogger na. Dikit ng dikit, charity vlogger ka na. Ano yun? Dapat sa'yo, welder. Ito nga tinutulungan ni Kalingap Lydia, welder Pero hindi masyadong madikit na kagaya ng iba. Ano pa? Para maniwala kayo, bisitahin nyo na ang channel ni Kalingap Lydia. At syempre, hindi mawawala, papasalamatan natin ang mga sponsor na yan na umaalalay kay Kalingap Lydia. Si Paul of Canada and Irene DB. Maraming salamat sa inyo pong lahat. At ito pa, si Kalingap Catherine Official. Ang pinakatisay sa lahat ng mga chicks sa Kalingap. Magaling kumanta. At isa sa mga kasakasama ni Kuya Bal doon sa mga pagmimission, sa mga lakarin ni Kuya Bal. Kung mayroong mga BSM boys, ito ang masasabi ko. Si Ate Catherine Official, BSM girl. Magaling mag-entertain. Magaling ngang kumanta, sabi ko nga sa inyo Pero hindi lamang yon ang kanyang talento para i-entertain kayong lahat. Sapagkat hindi nagtatapos sa pag-e-entertain ang ginagawa ni Kalingap Catherine Official. Kagaya na lamang ng kanyang pagtulong na ginagawa kay Sir Manuel, kay Manuel, na stroke patient. Ginagawa niya ang kanyang makakaya. Pinipilit niyang gampanan ang pagiging isang tunay na kalingap sa kanyang sariling kakayanan, sa kanyang sariling kaparaanan. Sabi ko nga sa inyo nung nakaraan, na-i-vlog na rin natin ito, si Ate Catherine Official. Kaya nga kung bibisitahin niyo po ang kanyang channel, hindi lamang kayo mapapapikit sa kanyang mga magagandang awitin, kung hindi mapapapikit din kayo dahil masasabi niyo sa inyong buhay na hayahayang buhay kapag si Ate Catherine Official ang nakaalalay sa paglaban mo sa buhay. Yan ang tunay na misyon. Hindi kagaya ng ginagawa ng iba, puro konsumisyon. Ano ang kanilang misyon? Manira sa kalingap na wala namang mga ambag. Si Ate Catherine Official, tunay na maganda, tunay na tisay. At kay Kalingap Catherine, hindi ako magkakamali. Itong ating mga nabanggit na mga kababaihan sa kalingap, mapa-charity vlogger man, mga supporter man, o kaagapay ni Kuya Bal, mga chismosa, mga pakilamera. Pero sa positibong aspeto naman. Maraming salamat po sa inyo pong lahat.